sa atin talaga ito. So siguro one day meron din tayong lugar na mapuntahan na, no? Yada. Malay mo makapunta tayo ng Palawan. O kaya ng Romblon. May Maropa region. Kahit may Maropa lang. Depende, pero masala kanila ang sasakyan. Yung bangka, ano? Okay. Sige. You are listening to Shamites Digital TV Worldwide Broadcasting System. So, blessed evening or day sa ating lahat, saan man kayong dako ng mundo ngayon at aming mga kapatid. So, narito po yung ating kapatid na si Brother Ricky. First time po niyang nakabalik dito sa second time nang nakabalik dito sa Occidental. But first time niyang nakarating dito sa HOP namin dito sa Sablayan, Occidental Mindoro. And kumbaga, kapanayamin po natin siya. So, kung ano man po yung naging experience niya sa pagpunta dito sa HOP ng Sablayan sa Occidental Mindoro. So, kayo na po ang bahalang magdesisyon kung nakakatuwa ba o hindi yung kanyang naging experience po. So, pakinggan po natin from him kung ano yung masasabi niya sa kanyang naging experience sa pagpunta rito. Ayan. Bro. So, ano sa tingin mo yung naging experience mo? Same ba na naging experience namin nung kami ang pumunta ng Oriental doon sa inyong HOP sa Nauhan? Parang mas malala po bro yung sa akin kasi ikaw may kasama ka, ako wala. Ako po yung mag-isa lang, tahimik. Bagay ko ba naman yung 14 towns yung lalampasan, sino matutuwa nun? Kami naman bro, tuwang-tuwa. Alam mo bakit? Dahil apat nga kami. Ang problema nga kasi, sinolo mong mag-isa. Biglaan ba naman po yung invitation, di yun. Nakarating po ng di oras, pero salamat po sa aba at gabay niya sapagkat ito po nakarating po ng ligtas at wala pong naging aberya sa daan. Kaya po ang lahat ng pasasalamat talaga po ay sa ating dakilang alahayam. At syempre salamat din po sa buhay ng mga kapatid natin dito sa Occidental Mindoro sa kanilang pagtanggap sa akin sa pagbisita ko dito sa kanilang chapter. At ako po yung nabibless sapagkat kung paano namin sila tinanggap sa chapter namin, ganun din naman po nila ako tinanggap at mas hinigitan pa po nila. Okay. And then, so, yun po, Yada. At dyan naman po sa bagay na yan, bro, yung travel time, gano'ng kalayo yung naging distance natin sa bawat isa bilang nasa kabilang panig kayo ng isla ng Mindoro, and then kami naman dito sa kabilang panig. Gaano kalayo yung naging travel natin? Ilang kilometro yun? Yun nga po ay lang po, nasa 282 kilometers lang naman po. At kung magte-teleport, 5 minutes nandito ko. Malamang bro, hindi lang siguro, baka mas mabilis pa sa 5 minutes. Kasi umalis po ako umalis ako 11 AM. Nakarating po ako dito saradong 7 PM. Wala pang pahinga yun, partida. Kaya yun nga po, at kaya nung dumating po ako dito, sa halip na talagang hinahanap ko po talaga higaan. Masama po talaga lasa ko. Pero yun, pero kahit pa paano naman. Pero ako po ay nung sa mga dinaanan ko naman po, talagang busog naman po ako sa magagandang tanawin sa nature kasi nung ko nakita yung mga doon ko din nalaman na dito pala tinatanim yung mga sibuyas. Ang dami po mga palay, mais, yun napakaganda, marami pong magaganda mga kabundukan, napaka-fresh po ng nature dito. Lalo na po nung nakita ko po nga sa personal kasi dati nakikita ko lamang sa FB post yung HOP ng Occidental, talagang naman nga pong napakaganda ng talagang almost natural po yung kanilang materials na ginamit dito. At yun nga po ako nga pinatuwa dun sa kanilang halaran kasi sabi ko sana all may halaran. Kaya ako po na-blessed din at natutuwa din naman po ako sa mga effort sa mga kapatid natin dito sapagkat yun nga po tulong-tulong sila kung na mabuo at maayos itong kanilang house of prayer dito.
Kaya salamat po sa Aba sa buhay ng bawat isa. Okay. Yada. Di bali bro, sa darating din naman ang time na siguradong magkakaroon at loloobin din ng aba na magkaroon kayo ng halaran doon at merong mga maitalagang Levites doon sa inyong lugar. Hopefully, pagdating ng tamang panahon, merong kahan na mailalagay o maitatalaga dito sa ating kapuluan. Ano, itong Yada. pulo ng Mindoro. Now, punta naman tayo doon. Ano nga ba talaga yung naging purpose natin? Ano, bakit ka napapunta dito ng biglaan? Yung nang wala sa plano. Wala sa plano yung pagpunta mo rito. Ano nga ba talaga yung purpose natin at adikain sana natin na para sa isa sa mga anak ng ating kapatid na si na nawala na si Brother Ray na Puhardo, na kapatid natin sa loob ng Covenant. Yun nga po, ang naging totoong rason po talaga ng pagpunta ko dito ay yun nga po, nag-suggest sa atin ng isang ating kapatid na kasi noon nagpapahanap ako sa kanya na sabi ko, if dumating yung panahon na may kapatid tayo na mangailangan ng matitirhan, ng tulong, hindi man financial o basta matitirhan o matutuluyan, ay willing naman akong tumanggap. At yun nga po, dumating yung pagkakataon na yun sa pamamagitan ni Bro Perds na sabi niya nga po sa akin na meron nga tayong isang kapatid na nangangailangan ng kalinga o ng isang kuya o ano. Ayun nga po ay talagang kinausap ko din yung bata kung anong desisyon niya at yun nga po, nakapagdesisyon talaga siya na gustong-gusto niya po talaga na pumunta sa akin. Kaya siyempre minabuti ko po siyang sunduin at makipag face to face din sa malapit na kamag-anak niya na para naman personal na makausap ko din sila. Na mahirap kasi na sa phone lang, maganda kasi kung personal. At yun nga po, siguro baka bukas po ng umaga o tanghali alis din po kami kasi 7 oras po yung biyahe ko po. Ay yun ay wala pa akong angkas ha. Tingnan ko lang bukas kung may kung may angkas ako Tama. baka hindi po kami makaahon kasi pababa po ako nung pupunta dito. Oh, aahon ka, may aahunan ka ulit. Oo, may Oh, aahonin kaya ayun, may halong kaba pero dahil kasama natin ang ating dakilang alahayam sa ating biyahe ay kailangan maging kampante tayo at maging masaya sa ating biyahe para bukas. ayun. Yun. And yun po, so dalangin din po namin sa dakilang alahayam na sana maging successful yung aming plano para dun sa itinuturing na rin nating kapatid dahil ang kanyang ama naman, ang kanyang magulang ay nasa loob ng covenant. Pangalawa, so wala na pong ibang pwedeng gumabay sa kanya kundi tayo din po na magkakapatid dito. Iisang lahi lang po ang ating pinagmulan. So dalangin po natin na maging successful po at makapagbagong buhay muli yung ating ang batang ito sa kalooban ng ating dakilang alahayam. Ganda. At yun nga po, isa nga pa rin po kaya na-encourage po ako na para sunduin na talaga siya dito kasi nakitaan naman talaga natin siya ng ano eh. Nakitaan natin siya ng dedikasyon na talagang gusto niya talagang mapabuti siya o mapalagay sa ayos at talagang gusto niyang mawalay sa kanyang mga bad influence na barkada. Yun naman yung nakita kong dedikasyon niya. Kaya sinikap ko na mapuntahan siya at masundo na dito. At syempre ito'y gagawin natin hindi para sa kanya kundi para sa kapurehan din ng ating dakilang alahayam. Bakit kung ano man ang mabuting nagawa natin sa kapwa ay ang kapurehan ay sa ating dakilang alahayam. Yada. So, yun po mga kapatid, as of now po, ang kaganapan dito sa atin, ano po tayo, ang date natin ngayon ay 20... Kauno na, alas 12 na ba? 29. 29 ng February. February 29. February 29. Yun po yung time na pumunta dito yung ating kapatid na si Brother Ricky ng Oriental Mindoro. And then siguro bukas Dadagdag ko pala yung invitation yun ng bukas magpipicturean kami ng konti dito para makita nyo naman yung kanyang mga inabutan dito mga kapatid natin. Hindi na po natin sila istorbohin ngayon. Hindi na rin natin sila interview dahil may kalaliman na po ng gabi.
At anong oras na ba ito? Nilalagyan ko. 23 o 23. So alas 12:43 na po pala ng midnight. So bukas po at ipasisili po namin sa inyo, pipicturean po namin, magpipicturean kami dito ng mga kapatid, para po bahagi po namin sa inyo yung pagkakaisa dito ng One Mindoro. And then ano pa nga bro yung May ating agenda dadagdagan pang ako. isa? May dadagdag. Oo nga, yun na nga yung Yun nga yung po, sige, ako sige naman bro, sasabi. go on, go on. Kami po kasi, ang Occidental Mindoro po kasi ay nag-invite sa Oriental Mindoro sa chapter namin na kung maaari sa darating na Abib ay dito kami mag-celebrate sa kanilang House of Prayer dito sa Occidental Mindoro. Ngayon, ang napagplanuhan po namin sa ng aming sisi na si Bro Raymond Kahilig ay ako nga daw po ay magmumotor at mag-aangkas ng isa at sila ay sa van sila ay parang nung na-experience ko po na pagpunta nga dito, tiningnan ko nga muna po. Ay parang sabi ko po kay Bro Perds, ay hindi na ako sa motor, sasabay na din ako sa van. At sobra ho talagang napakalayo. Nakakapagod po talaga. Kaya pero sulit naman ho, pero parang nakakapagod ho talaga. Oo, pero at Ayan. least masaya naman. Masaya, Ay, masaya. yung sa pakiramdam na, alam mo yun, Oo. nakarating ka doon kung saan yung tahanan ng ating mga kapatid. Masaya. ano? Pero ang Okay. pag-aalala ko lang ho, nung nasa daan ako, ang pag-aalala ko lang talaga gagabihin ako. Kasi kaya kailangan ko magmadali. Kaya pero sulit naman po. Masaya naman po at napakaganda naman po talaga ng tanawin, to be honest. At na doon po natin nakikita yung creature ng ating dakilang alahayam ng Yada, ating Abayahawa. At talagang para sa atin talaga ito. Mm. So, siguro, one day, meron din tayong lugar na mapuntahan na, no? Yada. Oh, malay mo, makapunta tayo ng Palawan. O Yada. kaya ng Romblon. May Maropa region. Depende- Kahit may Maropa lang. Depende pero masala kanila ang sasakyan. Yung bangka, ano? Okay. Sige po, mga kapatid. So, end ko na po muna. End na po namin yung video na ito. So, update na lang po namin kayo sa mga susunod na videos na aming gagawin at lalong-lalo na po doon sa gaganapin naming celebration ng ating nalalapit na Abib. So yan po ay gaganapin din namin dito lahat ng One Mindoro bilang paggunita at pagpupugay sa ating dakilang alahayam. Yun po, abangan po ninyo yung mga video na yon na aming ibabahagi sa inyo, aming mga kapatid. Mga minamahal naming kapatid at sa inyo po kung lahat ng mga kahanim, sa mga lahat ng namumuno ng mga chapters, na lahat ng Joshua Committee, sa MCIT, MOE, sa Caleb, and then sa lahat po ng mga kapatid natin all over the world. So, hanggang sa pinakabata, yung pinakamaliit, bata na nasa laylayan, ay sana po maging patuloy at maging matibay, matatag po tayo sa lahat ng pagsubok na dumarating, na ginagawa ng kalaban. And at the end, we will succeed. Yun po, mga kapatid. So, be blessed po. And shalom. Yada. Halalwaya alahayam. Halalwaya alahayam. Sa ating lahat mga kapatid. Ito po, ngayong umaga, nandito at nagkatuwaan kami magkakapatid dito sa HOP. Ito naman ay malayo doon sa mismong House of Prayer. Ito po ay nakaseparate na lugar kung saan nagkakaroon kami ng mga shares na tayo ng mga kapatid, banding. Ito at naisipan namin na pakantahin yung ating kapatid na si Brother Ricky Alcilo. So makikita ko po sa inyo kung ano kaganapan ngayon. Ano po? Ayan. Meron po talent din talaga yung ating kapatid. Talagang blessed talaga tayo at may mga boses talaga na ibinigay ang ating Ama para sa pagpupuri sa Kanya. So ngayon, dahil hindi naman po Sabat at kami lang ay nagkakatuwaan, so nagkakaroon kami ng konting kasiyahan, kantahan at bonding moment kami ng magkakapatid. Ayan. Bro Ricky! Hindi na maramdaman kapag
Para sa mga kapatid natin na taga-Oriental. So kapag kayo po ay napunta dito sa Occidental Mindoro, one thing for sure po na gagawin natin ay ganito. Ayan. Kasi wala kasi tayong tubig doon sa HOP. Kapatid, sa kasalukuyan po, magta-travel na ang ating kapatid pabalik ng Oriental Mindoro sa Nauhan. Kasama na po niya yung anak ng ating kapatid na si Bro Ray Fajardo upang makasama ni Bro Ricky doon at mapunta sa kanyang pangangalaga at matuloy ang kanyang pagbabagong buhay na ninanais dito sa atin sa loob ng makalangit na kaharian inside the covenant. So ito po, so magpapaalam na muna ang Bro Ricky pabalik ng chapter ng Oriental Mindoro. Hello po, hello po mga kapatid. So ito nga po, tayo ay nagpiprepare na para sa biyahe natin. Anong oras na ngayon? Ang oras po ngayon ay 6:01 ng hapon. So possibility ang darating po kami doon ng mga alauna ng madaling araw sa 7 hours. So lawat po sa dakilang Alahayam at kami po ay nag-enjoy dito sa Occidental Mindoro at talagang sobra-sobra po yung pag-iintindi ng ano. Salamat nga po pala si Sholi sa pagtanggap sa inyong chapter at syempre yung ating dinatnan sa HOP na si Bro Melbar. Si Bro Melbar at saka ang kanyang may bahay at saka ang kanyang nanay. Salamat po sa pag-iintindi sis, brother. Salamat po. Marami. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Alahayam. Ayan. So ayan po. So ayan po, salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sana po sa gabay at diwa ng ating dakilang Alahayam in the spirit of the covenant ay maging successful po ang aming misyon ni Bro Ricky para dito sa ating magiging kapatid sa tamang panahon at oras. So pwede ko pong maipasilip sa inyo yung picture ng ating kapatid. Maya siguro sila ay nag-iimpake na at paalis na rin. Medyo madilim na dahil nga hapon na rin. Sa kalooban ng dakilang Alahayam, sila ay magabayan at hindi magkaroon ng aberya sa kanilang pagbiyahe. At nawa ay tuloy-tuloy na po ang pagbabago ng ating kapatid na matagal nang hinangad ng ating Brother Ray nung siya ay nabubuhay pa. Yun lang po at be blessed po sa ating lahat and shalom. Yada.